narito ang mga napapanahong balita. Inihayag ng Philippine National Police o PNP ang pagbaba ng 56% sa election-related incidents ngayong taon kumpara sa 105 insidente na naitala sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Ayon kay Police General Romel Marbil, ang indikasyong ito ay mula sa paninindigan ng pamahalaan at ahensya na paigtingin ang kaligtasan ng publiko sa kamakailang halalan. Sa bahagi naman ng BARM, napapansing mas naging mainam ang proseso ng seguridad sa halalan, samantalang ang Cordillera Administrative Region ang mayroong tala ng pinakamaraming insidente. Inanunsyo naman ng gobyerno ng Saudi na magbibigay ito ng 6 na buwang grace period para sa mga runaway OFWs upang makapaghanap ng bagong amo na pwede silang bigyan ng ikama kahit hindi magbayad ng multa sa immigration. Tinatawag rin ang mga runaway OFWs na hurob. Sila ang mga domestic workers na tumatakas sa trabaho o nagtatago sa kanilang mga sponsor. Iligal itong gawain sa Saudi kung saan maaari silang mawala ng legal na karapatan, sahod at mga benepisyo. Epektibo ang 6 na buwang grace period ng paghahanap ng bagong amo mula nitong May 11 hanggang November 10. Sa iba pang ulat, nakabaklas ng higit 23,000 pieces ng campaign materials o katumbas ng 11.13 tons o 10,100 kilos ang MMDA at Commission on Elections sa 16 na lungsod sa Metro Manila at isang bayan sa rehiyon. Ito ay makaraang maglinis ng ahensya at komisyon pagkatapos ng May 2025 midterm elections. Ayon sa ahensya, dadalhin sa Marikina at Ortigas ang mga nakolektang material at planong ibigay sa mga partner beneficiary tulad ng kulungan, gayon din sa organisasyon para sa may kapansanan at environmental group na Ecowaste Coalition. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, bilang ng election-related incidents, bumaba ng 56% ngayong taon ayon sa PNP. Proklamasyon ng mga nanalong senador, target ganapin sa weekend. De Lima at Jokno, prosecutors sa impeachment trial ni BP Sara. EU observers dismayado sa tila nakaugat na vote buying sa Pilipinas. 2 Vietnamese bogus doctors timbog sa Makati. Alex Ayala, pinaghahandaan na ang French Open. Italian campaign nagtapos na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.